Si Putin ay nahulog sa isang nagliliyab na bitag ng Ukraine. At siya'y bumabagsak, pababa ng pababa, habang ang mga apoy ay lalong lumalaki. Siguro ganito ang pakiramdam matapos muling maglunsad ng Ukraine ng isa na namang sunod-sunod na matitinding pag-atake ng drone laban sa Russia. Mga planta ng langis, mga pabrika at marami pang iba ang naiwan sa apoy matapos tila tamaan ng Ukraine ang lahat ng bagay, saan man at sabay-sabay sa loob ng Russia. Ito ang ginawa ni Putin sa kanyang mga tao. Walang tigil na kuyog ng mga drone na walang makakatakas. Malaki ang Russia, pero malupit ang mga drone ng Ukraine at pinapahina nila ang bansa habang nagkakapira-piraso ang reputasyon ni Putin bilang matatag na tagapagtanggol. Wala nang nagawa si Putin, kundi panoorin habang pinakawalan ng Ukraine ang napakalaking grupo ng mga drone laban sa Russia noong ika-9 ng Hulyo at tumuloy pa hanggang ika-10 ng Hulyo. Sa pagtatapon ng pag-atake, sinabi ng Ministeryo ng Depensa ng Russia na sabat nila ang 376 na UAV ng Ukraine. Hindi ito ang pinakamalaking drone attack ng Ukraine sa digmaan. Malayo pa, pero isa ito sa pinaka-epektibo pagdating sa resulta. Kahit pa sinasabi ng Russia na napabagsak nila ang lahat, gaya ng palagi nilang ginagawa, at hindi inaamin na may ilan sa mga drone na ito ang tumama sa kanilang mga target, may mga sunog pa rin at may mga paliparan na isinara. Ang mga mahalagang pasilidad para sa industriya ng militar ng Russia at sa kakayahan nitong mag-export ng mga produkto sa ibang bansa ay biglang nagkaroon ng malalaking butas na dati namang wala. Putin parang may nakalusot sa air defenses ng Russia. Uunahin natin ang Rostov na wasak. Ang Rostov Oblast ay katabi ng Ukraine, kaya't ito ay isang halatang target kapag gusto ng Ukraine na makakuha ng mabilisang tagumpay gamit ang kanilang mga drone. Lalo na ngayon na mas malakas na ang armas ng mga drone na ito at mas malawak na ang saklaw kumpara dati. Naranasan ng Rostov ang mga pag-atake ng Ukraine magdamag. Iniulat ng mga residente sa Taganrog ang malalaking sunog sa pantalan ng lungsod na tila dulot ng pag-atake sa isang export hub ng Rostov. Ibinunyag ng ex-Selanova Plus na hindi lang haka-haka ang mga ulat na ito dahil agad itong nagbahagi ng mga video ng nakakabahalang itim na ulap na tumataas mula sa direksyon ng pantalan. Ayon sa Kyiv Post, ang mga balitang nagmumula sa mga Ruso na handang magulat ng totoong nangyari ay nagpapahiwatig na tinamaan ng Ukraine ng direkta ang Kurganovda. Ang product oil depot ay dinadalhan ng panggatong at mga produktong langis ng Russia para ikarga sa mga barko ng Shadow Fleet na siyang nagdadala ng produkto sa mga gustong bumili. Mas maraming video at makapal na usok sa ex-Selanova Plus Telegram channel ang nagpatunay nagliliyab na ang pantalang ito. Pero di pa tapos ang Ukraine sa Rostov. May isa pang target na tinamaan sa Taganrog, ang kolehiyo ng abyasyon ng lungsod. Tulad ng pangalan, ang kolehiyo ay naghahanda ng mga espesyalista para sa industriya ng abyasyon at inhinyeriya sa Russia. Mahalaga ang mga ganitong espesyalista para sa Russia, lalo na't nakatuon ang estratehiya nito sa Ukraine sa pag-atake gamit ang mga misil at glide bomb mula sa eroplano. May mga video na naman na yon ay in-upload sa Telegram ng pinuno ng Center for the Study of Occupation, Petro Andriushenko. Marahil iniisip ng mga taga-Rostov na dalawang malalaking target na ang tinamaan ng mga drone ng Ukraine at wala na sigurong kasunod. Mali. Hindi pa tapos ang Ukraine sa Rostov. Napakahalaga ng oblast na ito para sa Russia, hindi lang dahil sa lokasyon nito sa hangganan na nagsisilbing magandang lugar para sa paglulunsad ng mga pag-atake, kundi dahil din sa mga daungan nito na nagbibigay sa Russia ng access sa dagat Azov. Ibig sabihin, napakahalaga ng Rostov kay Putin habang sinusubukan niyang panatilihin ang kontrol sa sinakop na Crimea. Ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine ay nagdulot ng panibagong dagok na lalo pang nagbubukod sa peninsula na matindi ng problema matapos ang ilang buwang mahuhusay na panggitnang layong pag-atake ng Ukraine. Dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine, nataranta si Gobernador Yuri Slezhyar ng Rostov Oblast. May nagaganap na yung aerial attack sa Rostov region. Habang pinipigilan ang pag-atake, tinatayang 35 UAV ang nawasak sa Taganrog, Azov at mga distrito ng Azovsky at Matveyevka, Kaganovsky. Ayon sa gobernador,
nagkaroon ng pinsala sa mismong lugar. Sa tingin namin, ang ibig sabihin ng pinsala sa mismong lugar ay maraming drone ang hindi ma-intercept ng aming air defenses. Para sa Russia, sobrang galing ng air defenses namin kaya lahat na pabagsak. Nagkataon lang na natamaan ng debris ang mga target ng Ukraine. Marami pang ibang target bukod sa dalawang nabanggit. Nagulat si Slizar ng pag-atake ng drone ng Ukraine sa baryo ng Kaganik, tinamaan ng gusaling administratibo at nagdulot ng sunog, pero walang nasawi. Sa Azov, nagdulot ng malalaking sunog ang drone attack ng Ukraine sa dalawang imbakan ng petrolyo. Malamang malalaki ang sunog na yon kasi ayaw ng Russia ipakita na tinamaan sila ng drone ng Ukraine. Ang mismong ulat ng gobernador ng Rostov ay patunay na hindi na maitago ang tindi ng mga apoy. Hindi niya tinukoy ang mga pasilidad ng petrolyo na tinamaan ng Ukraine, pero hindi na natin kailangan si Slizar para doon. Nagpakitang gilas muli ang Exexcelonova Plus sa ebidensya gamit ang footage at geolocation. Kaya napagpasyahan nitong malamang na tinamaan ng Ukraine ang Don Terminal Oil Depot o Azov Optical Mechanical Plant o pareho pa nga. Ang malakas na apoy at itim na usok sa video ng channel ay malinaw na nagpapahiwatig ng pag-atake sa isang imbakan ng langis. Hindi magkakaroon ng ganong kalaking apoy sa pag-atake lang sa ordinaryong istruktura. At kung natamaan din ng Ukraine ang nasabing planta, isa na naman itong malaking tagumpay. Ang Azov Optical Mechanical Plant ay gumagawa ng radar, optical electronic components at precision-guided systems na ayon sa Kyiv Post ay ginagamit sa lahat mula sa mga eroplano at barkong pandigma hanggang sa mga nakabaluting sasakyan at missile ng Russia. Kaya halos lahat ng kailangan ng Russia para suportahan ang pananakop ni Putin anuman ang pinagmulan ng mga atake. Lahat ng yan ay nangangahulugan ng isang matagumpay na gabi ng trabaho para sa Ukraine. Pero sinabi namin sa inyo na tinamaan ng Ukraine ang lahat, saan man, sabay-sabay. Ibig sabihin, hindi lang Rostov ang nasunog matapos ang dagsa ng mga drone ng Ukraine. Sa isa pang reyon ng Russia, eksaktong tinamaan ng Ukraine ang uring target na naging prioridad nito mula nang magkaroon sila ng kakayahang umatake sa malalayong distansya na nagpapahintulot sa mga ganitong pag-atake. Sasabihin namin kung saan sunod tumama ang mga drone ng Ukraine. Pero tandaan, pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, ngayon na ang tamang panahon para pindutin ang button para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga video. Tapos na? Magaling! Tara na sa nangyari sa Krasnodar. Ayon sa Kiev Independent, muling tinamaan ng drone ng Ukraine ang Ilsky Oil Refinery sa Krasnodar. Sa ulat nito tungkol sa matinding gabi ng mga pag-atake ng Ukraine. Mga 500 kilometro mula sa teritoryong kontrolado ng Ukraine, sanay na ang refinery sa mga drone ng Ukraine. Parang regular na bisita na ang mga ito. Noong Hulyo 10, 17 beses, tinamaan ang refinery na ito mula nang magsimula ang digmaan. Huli itong naging target noong Hunyo 2. Parang may sama ng loob ang mga operator ng drone ng Ukraine. Paulit-ulit na tinatarget ng Ukraine ang refinery na kayang magproseso ng 6.6 na milyong tonelada ng fuel bawat taon. Kaya hindi magawang mapagana ng Russia ng buo ang refinery. Kapag malapit ng maayos ang huling tinamaan ng Ukraine, may panibagong lumilipad na parusa na agad sumisira sa bagong target. Baka iniisip mong dapat alam na ng Russia na kailangan nila ng air defense sa Ilsky matapos ang 17 pag-atake. Maaring natanto na nga nila, pero wala lang talaga silang sapat na depensang mailalaan doon. Mas marami pang sunog ang sumiklab sa refinery na parang humihingi ng tulong laban sa mga drone ng Ukraine. Mula Selanova Plus ang may video habang tanaw ang naglalagablab na apoy sa Ilsky sa gabi. Ayon sa operational headquarters ng Krasnodar Krai, nagkaroon ng sunog sa Ilsky Oil Refinery sa Seversky District dahil sa pagbagsak ng debris ng UAV. Ayan na, hinintay natin ang salitang D at hindi tayo binigo ng mga awtoridad ng Krasnodar Krai. Mukhang tumama na naman ang pinakatumpak na drone debris sa mundo. Ika-17 na ito sa kabuuan at ika-5 ngayong 2026. Pakiramdam namin,
wala na kaming lakas para magsarkasyo. Luma na ang palusot na ito tungkol sa debris. Lalo na't parang hindi naman sila nahuhulog ng walang pinsala malayo sa target ng Ukraine. Kaya muling nasunog ang Ilsky Oil Refinery na siguradong hindi makakatulong sa Russia pagdating sa fuel crisis na sumasalanta sa buong bansa ngayon. Dagdag pa rito, ang pagsunog ng gasolina at langis ay nangangahulugan ng mas kaunting export, na ibig sabihin ay nababawasan ang pera sa pondo ng digmaan ng Kremlin. May isa pang lokasyon na inatake ng mga drone ng Ukraine para kumpletuhin ang gabi ng mga pag-atake. At ito ay walang iba kundi ang kabisera ng Russia, ang Moscow. Gusto sana naming sabihin na sunod-sunod ang tama ng drone ng Ukraine sa mga importanteng target militar. Isang pagwasak sa Moscow kung susundan ang tema. Pero hindi ito ang nangyari. Nagpadala ng mga drone ang Ukraine, ngunit sabi ng Russia lahat ay na-intercept nila at walang ulat na kumukontra rito. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ng Ukraine gamit ang 16 na drone, ayon kay Mayor Sergei Sobyanin ng Moscow, pansamantalang isinara ang Domodedovo Airport. Maging ang Pulkovo Airport sa St. Petersburg ay nagkaroon ng parehong paghihigpit, senyales na may ilang drone ng Ukraine na umabot sa bayan ni Putin. Kasing impressive ba ito ng ginawa ng Ukraine sa Rostov at Krasnodar? Marahil hindi. Dalawang bagay ang naabot ng Ukraine sa pagpapadala ng mga drone nito sa Moscow. Una, ang pagsasara ng paliparan ay tumutugon sa isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nagsasagawa ng malalalim na pag-atake ang Ukraine. At iyon ay upang ibalik ang digmaan na sinimula ni Putin sa mga tao ng Russia. Susurin pa natin ang konseptong yan mamaya. Ang punto rito, ang paliparan na nagsuspinde ng biyahe dahil sa drone attack ay napupuno ng galit na tao na gumastos ng malaki, ngunit nahaharap pa rin sa digmaan na iniiwasan nila. Binanggit ng Ukraine na ang pagsasara ng paliparan ay bahagi ng kanilang kampanya ng panggigipit laban sa Russia. Noong Mayo 2025, iniulat ng Kyiv Independent na ang mga drone ng Ukraine ay naging sanhi ng 217 na pagsasara ng paliparan mula Enero 1 hanggang Mayo 22. Ayon sa tagapagsalita ng Southern Division ng Ukraine Defense Army na si Serhiy Bratichok, hindi aksidente ang mga pagkaantalang ito. Bahagi ito ng kampanya ng panggigipit laban sa lohistika, mga sistemang panlaban sa impapawid at moral ng publiko. Kailangang magbayad ang populasyon ng Russia para sa digmaang ito. Ang mapilitang matulog sa tolda sa paliparan ay hindi ang pinakamataas na kabayaran, pero apektado ang moral. Isang kakaibang paraan ito para pagbayarin ang mga tao sa Russia. Ang mapilitang matulog sa malamig na sahig ng paliparan o makipag-agawan sa ibang tao para sa iilang upuan ay paalala sa mga taga-Moscow na ang kanilang presidente ang nagsimula ng digmaang hindi niya kayang tapusin. Dahil sa mga paalala, pag-usapan natin ang ikalawang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa Moscow. Pinapaalala nila kay Putin na kayang atakihin ng Ukraine ang kabisera ng Russia. Nagawa na ito ng ilang beses ngayong 2026. Noong huling bahagi ng Hunyo, inatake ng Ukraine ang satellite center sa kabisera ng Russia. Noong kalagitnaan ng buwan, inilunsad ng Ukraine isa sa pinakamalalaking pag-atake nito sa himpapawid at tinamaan ang pangunahing oil refinery sa Moscow. Kaya nagreklamo ang mga residente sa itim na ulan mula sa nasusunog na langis. Ngayon, alam na ni Putin na may mga drone ang Ukraine na umaabot sa Moscow at kayang pasabugin ang mahahalagang infrastruktura ng enerhiya at militar. Isipin ni Putin na sinuwerte siya matapos ang pag-atake noong Hulyo, 10 na nagpasara lang ng paliparan, pero hindi siya dapat kampante. Ang nakita natin mula sa Ukraine ay panimula lang, paghahanda sa mas malaking kaganapan kung saan aabot ang labanan sa kabisera ng Russia na mas mahina ngayon sa ilalim ni Putin. Balikan natin at suriin ang Hulyo, 10 sa mas malawak na konteksto. Napakalaking araw ng pag-atake. Tinamaan ang mga imbakan ng langis, refinery at pasilidad militar. Nandun pa rin ang magandang paalala sa Moscow. Ang ipinakita ng Ukraine sa Russia habang nililikan nito ang panibagong apoy sa buong Russia ay, yun mismo. Kaya na ngayong abutin ng mga drone ng Ukraine halos lahat ng mahalagang target militar sa loob ng Russia. At wala nang magawa ang Russia rito. Sa totoo lang,
Maliit lang ang pag-atake noong Hulyo 10 kumpara sa lumalawak na kakayahan ng Ukraine na umatake. Parang nakakabaliw isipin, lalo na't maraming drone ng Ukraine ang bumiyahe ng 1,000 kilometro para tamaan ng mga target. Isang bagay na di inakala nung sinimulan ni Putin ang pananakop. Totoo yan, kayang umatake ng Ukraine ng mas malalim kaysa sa ipinapakita ng Hulyo 10 at siguradong mapapaihi sa takot si Putin. Nakita natin ang malinaw na ebidensya nito ilang araw bago ang kamakailang sunod-sunod na pag-atake ng balitang direktang tinamaan ng Ukraine ang Omsk refinery sa Siberia. Ulutin ko, Siberia. Higit 2,200 kilometro ang layo niyan mula sa Ukraine. Mukhang ginamit ng Ukraine ang bagong FP-1 drone na kayang bumiyahe ng malayo para gawin yon. Bagong record ito sa distansya ng drone ng Ukraine at malaki ang lamang. Ang mensaheng gustong iparating ng Ukraine kay Putin at sa kanyang mga tao mula Kremlin hanggang malayong silangan ng Russia, wala nang ligtas ngayon. Alam ito ng Russia at noon pang Marso, nagbibigay na ng babala ang mga opisyal nila. Sinabi ni Sergei Shoigu, dating ministro ng depensa at noon ay kalihim ng Security Council ng Russia, sa isang pagpupulong sa Urals ang tungkol sa long-range drone ng Ukraine at sunod-sunod na sabotahe noong panahong yon. Ang bilis ng pag-unlad ng mga sistema ng armas, lalo na ng mga unmanned drone system, at ang pagiging sopistikado ng mga paraan ng paggamit nito ay dahilan kung bakit walang rehiyon sa Russia ang maaaring makaramdam ng kaligtasan ayon kay Shoigu. Iyan man lang ay isang opisyal ng Russia na handang magsabi ng totoo. Nawala na ang likurang linya ng Russia at mahina na ngayon ang likuran nila. Hindi lang si Shoigu ang nagsabi nito. Ang mga military blogger ng Russia na matagal nang ipinagmamalaki ang diumanoy dominasyon ng Moscow sa militar habang isinusulong ang walang habas na pagdurog sa Ukraine, ay napagtanto na ngayon na nakakalamang na ang Ukraine laban sa Russia. Kinakaharap ng Russia ngayon ang pagbagsak ng maraming dating paniniwala bago inilunsad ni Putin ang pananakop. Dati, hindi ito nagagawa ng Ukraine, pero ngayon, halos araw-araw na silang umaatake sa loob ng Russia. Sa psikolohikal, may epekto ito sa mga tao ng Russia at nagpapahina ng kontrol ni Putin sa kanila. Tandaan, si Putin ay kilala sa pagpapakitang malakas sa kanyang mga tao, kahit kitang mas mahina siya kaysa sa ipinapakita. Nabunyag na hangal na nagpapanggap ang dakilang tagapagtanggol dahil di na niya kayang protektahan ang mga karaniwang Ruso sa epekto ng digmaan. Ang mga pag-atake noong Hulyo 10 ay nagdulot ng pagbabago sa pampublikong diskurso, makikita sa social media at sa Security Council ng Rusya. Ayon sa Atlantic Council, matapos ang Hunyo na pag-atake sa St. Petersburg, ang pagbabago ng tono sa pampublikong diskurso ng Rusya ay dahil sa mas epektibong estratehikong pambobomba ng Ukraine, na ngayon ay mahirap ng baliwalain. Araw-araw nang bumabaha sa social media ng Rusya ang mga video ng pagsabog, lalo na matapos ang mga pag-atake sa rehiyon ng Moscow na tumama sa isang napaka-sensitibong usapin. Hindi na namin yon masasabi ng mas mabuti pa. Sa tuwing lalo pang sinasapol ng Ukraine ng drone ang sensitibong ugat na yon, sa pamamagitan ng pagsira ng refinery o pagwasak ng dipo, nagpapaalala ito sa mga tao ng Rusya na hindi naman kailangang mangyari ang lahat ng ito. Hindi Ukraine ang may gusto ng digmaan, si Putin ang may gusto. At iyan ang dahilan kung bakit si Putin ang sanhi ng lahat ng sakit na nararamdaman nila. Ginagamit ng Ukraine ang taktika ng Russia laban dito, kahit nasasaktan ang mga Ruso nang hindi sila direktang tinatarget. Nakabatay sa takot ang kampanya sa himpapawid ng Russia. Si Putin ay parehong masaya sa pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine at pagpatay sa mga sibilyan, gaya ng pag-atake sa mga target militar, dahil mapanupil ang lahat ng ginagawa ng Russia laban sa Ukraine. Tangka ni Putin na ikayatin ang mga Ukrainian na sumuko at payagan ng Russia sa gusto nito. Ginagamit ng Ukraine ang sarili nilang bersyon ng mapanupil na kampanya para maranasan ng mga Ruso ang parehong psikolohikal na presyon. Pero hindi sila gumagawa ng war crimes gaya ni Putin.
Nabanggit lang natin kamakailan ang presyon. Huwag kalimutan ang isa sa mga tinamaan ng Ukraine noong Hulyo 10, ang Ilsky Oil Refinery. Sa usapang presyon, hindi pwedeng balewalain ang krisis sa gasolina ng Russia. Kung ang sunog ay paalala ng digmaan ni Putin sa kanilang bayan, mas ramdam ng mga Ruso ang hirap dahil sa mahahabang pila sa kulang na supply ng gasolina sa Russia. Ang krisis sa gasolina na nagsimula sa Crimea ay kumalat na ngayon sa buong Russia. At lalo itong lumalala tuwing may nasusunog na refinery na responsabal sa paggawa ng gasolina. Nagulat ang DW tungkol sa isang babaeng Ruso sa Galenik na sinasabi niyang 3 araw na niyang sinusubukang magpakarga ng gasolina sa sasakyan niya. Ginugugol niya ang gabi sa pagtulog sa loob ng sasakyan at dumarating sa mga gasolinahan ng kasing aga ng alas 5 ng umaga. Ngunit natutuklasan niyang wala pa ring laman ang mga bomba ng gasolina. Hindi yon isang beses lang nangyari. Ito ang realidad para sa marami sa Russia habang gumugugol sila ng ilang oras sa paghihintay sa pila para sa isang produkto na dapat ay sagana sa kanilang bansa dahil ang Russia mismo ang gumagawa nito. Naging bangungot para sa Russia ang laban ng Ukraine para sa sariling kaligtasan. Ibig sabihin ng Hulyo, 10 ay mas hahaba pa ang bangungot ng Russia. Para sa maraming taga-Russia, sobra na ang pila sa gasolinahan at nagkakaroon na ng mga away. Literal na, may shitstorm pang sumisiklab. Kung nagtataka ka kung ano ang ibig naming sabihin sa medyo kadiring teaser na yon, kailangan mong panoorin ang aming video kung saan sinusuri namin ang kaguluhan sa mga pila sa gasolinahan sa buong Russia. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show at bisitahin ang aming channel. Araw-araw kami naglalabas ng video tungkol sa pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.